Habang po tayo nakatayo sa presensya ng ating Panginoon, bigyan po natin ang pinakalakas sa palakpakan ng Diyos sa buhay. Let us praise the Lord! Hallelujah! We give you praise, Lord! Salamat sa iyo, aming Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, sa buhay ng bawat sa amin. Tunay na ikaw lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng aming pagsamba. Ikaw lamang ang karapat-dapat, Panginoon Diyos, na tumanggap ng aming mga pagpupuri. Luwalhati ikaw, Diyos. We worship your name, Lord. We bless your name, Lord. Hallelujah. Oh, let us give all our praise to the Lord. Let us open our lips and praise the Lord. Hallelujah. Oh, we give you praise, the Lord. Hallelujah. Oh, we give you praise, O Lord. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa buhay ng mga sa amin. Kaya mamalitas ka namin. Madagilan ka namin, O Diyos. Father God, I've come into your presence. With all my heart I've come and sing your praises. I long to feel your embrace, your love and your grace, with a passion in my heart. I desire to see your face. Once again, church, hallelujah. Father God, I've come into your presence. Let us worship the Lord, church, with all my heart. With all my heart, I've come to see your praises. I love to feel your embrace, your love and your grace, with a passion in my heart, and I desire to see your face, and draw me near in your presence, oh Lord. Come on, church, draw me near to you, my loving God. I long for you, my heart worships you alone. Draw me near in your presence, oh Lord. Come on, church. Father God, I've come into your presence. Father God, I've come into your presence. We worship you, Lord. With all my heart, I've come to sing your praises. I long to feel your embrace, your love
patuloy po kami ilapit na mga sa inyong katwiran at sa inyong pag-ibig. Nawa patuloy mo kami ang mga kabayan sa inyong tunay ang mga nangis sa pananampalataya sa amin. Nawa Panginoon, sa araw ng pananabahan ito, patuloy po namin na makilalanin ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Nawa Panginoon, sa araw ng pagsasalamat na itong na pinagkaloob sa Iglesia, nawa tulungan mo kami ang ng aming mga puso at ang aming mga buhay kung na naman magkaroon ng pananampalataya sa iyo. Na sa bawat araw makita namin ang iyong katapatan, na sa bawat araw makita namin ang mga iyong sa pag-ibig sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang tapat na Diyos. Tunay naman na maraming kami ipapasalamat sa iyong pangalan. Ang iyong katapatan, ang iyong pag-ibig at ang iyong pag-iligtas sa amin. Nawa patuloy niyo po ang mga pagtitinan ng iyong pananampalataya sa iyong Iglesia. Nawa patuloy ka namin na makakilala sa iyong katwiran at sa iyong kabanalan. Nawa patuloy ka magpahayag ka sa panguna na iyong banal na Espiritu. At sa araw na ito ng pananambahan, buksan niyo po ang aming mga puso. Buksan niyo po ang aming mga isipan sa tunay naman na pananampalataya. Magpahayag ka ng malaya sa iyong Iglesia. Magpahayag ka naman sa iyong pag-ibig. At patuloy niyo po kami ilapit naman sa iyong katwiran. Nawa Panginoon, sa araw na ito, basbasan niyo po Panginoon ang bawat isa sa inyong mga anak ng tunay na kapayapaan na nagmumula po sa inyo. Nawa tulungan mo kami ang mga pamunahan kami na iyong banal na Espiritu. At sa tunay naman na puso ay tunay magkaroon kami ng pagpapakumbaba. Dalangin po namin ang mga magpapahayag na iyong salita. Patuloy niyo po pagpalain ang aming Panginoon ang kanyang puso. Nawa patuloy niyo po ang mabigyan siya ng inspirasyon na iyong banal na Espiritu. Kung magpapahayag ang mga sa inyong mga salita. Nawa patuloy niyo po rin tagapin ang lahat po namin mga panalangin, ang aming mga pagpupuri. Nawa sa lahat po na pwede po magagamitin sa araw ng pananabahan ko. Patuloy ka pahayag sa aming kalangitan. Patuloy niyo po ang aming puso na tunay na pasasalamat sa inyong katapatan at sa inyong pag-ibig. Na patuloy niyo po bibigyan ng kalakasan naman kung pagtunay naman hindi po yung pakalating sa inyong kaharian na nangyayari at may yung sa katagumpayan. Muli kami nagpapasalamat sa katagumpayan na inahayag mo sa pamagitan ng iyong salita, sa pagpapalaya sa amin sa pamagitan ng iyong salita. Patuloy ka namin kataas at patuloy sa iyong dakilang pangalan, Panginoon Jesus. Amen! Amen! Isang masaya at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bigyan na nga po natin ang isang pinaka-the best, ang pinaka-malakas na palakpak ang aming Diyos na buhay. Hallelujah! Pagkain mo nga po ang iyong katabi, sabihin mo, mahal kita sa Panginoon. Hallelujah! Sa umaga nito, the book in Psalm 107:1, give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. At sa umaga nito,
Hallelujah!
Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Minsan pabigyan natin ng pinakamalakas na palakpak ang ating Diyos. Hallelujah. Lord, purihin ka. Salamat, Panginoon. Sama-sama tayo sa umagang ito. Patuloy na magpasalamat sa ating Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan, kanyang kadakilaan. Ang ating Diyos ay buhay. Kaya naman sa lahat na naniniwala na ang Diyos ay dakila at buhay, patuloy tayo umawit sa umaga ito. Let us lift our voice to our God. Salamat, Panginoon. Tagapin mo ang aming mga awitin. Salamat sa iyong kabutihan, sa walang hanggang pag-ibig mo, Panginoon. Patuloy ka namin pinipuri at pinasasalamatan. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing it again. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. The moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. So Lord, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
Sing like never before. With all my soul, I worship your holy name. You're rich in love, and you're rich in love, and your love to render. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul, and all my soul. Worship His holy name. Sing like never before. With all my soul, I worship your holy name. Everyone declare. On that day, when my strength is failing, the end draws near, and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and forever. Oh my soul, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. With all my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. Yes, God. Lord, I worship your holy name. Sama-sama po tayo nanalangin sa oras na ito, that we may really understand and receive the Word of God today in our spirit, in our soul. Tumatawag at tumibay po tayo sa ating pananampalataya sa pamamagitan mo na katotohanan iyahayag sa ating kalagitnaan. As we shout, oh my soul, overcome, oh my soul, overcome, oh my soul, overcome, oh my soul, overcome. Ama namin Diyos, kayo pinanalangin ngayon. Tunay nga po, Ama, na sa amin ang aming pasinalamat ng Diyos. Nalangin po namin naman na ikaw ang pagalaw at kumilos sa aming mga buhay. Pahayagan ng aming ng Diyos na mga bagay na magpapatibay at nagpapatatag sa aming mga Panginoon, sa aming mga pananampalataya. Ay magandang po namin po Diyos ang lahat sa araw na kami magpinagin sa kapatid na gagawin po namin ang lahat ng layunin na palagay po sa aming mga buhay. Everything we need according to your will and according to your word. Nananawaw sa Israel sa lahat ng hindi namin at inanasa namin kayo Diyos to start the finish of God. Lead us by the Holy Spirit. Lead us by His words, O God. At nagmamahal po masasalamatan na namin, makapakulit na namin ang Diyos sa pamamagitan po na aming mga pagkawa sa lahat namin Diyos sa pinagkinay ng God. Ama namin Diyos, salamat po sa katawan ng ito na binigay mo sa amin. We truly believe, Father God, that you are the reason why we are here. Ikaw ang dahilan ng aming pagsamba. Ikaw rin ang dahilan ng aming pagpapasalamat, Panginoon. Aming Diyos, mula sa maliliit na bagay, pinasasalamatan namin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa aming mga buhay.
Ingatan mo kami, Panginoong Diyos, habang kami nakikinig ng iyong mga salita. At hayaan mo, Ama, na maging malinaw ang lahat ng bagay na siyang iyahayag mo sa aming kalaliman. Salamat po, Ama. Inaangkin namin ang katagumpayan at hayaan mo pagpalain ang lahat ng mga kamay na nagbigay ng kanyang mga ikaputan do para sa iyong gawain. Ito po ng aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos sa Panginoon. You'll be seated. Praise the Lord. Bigyan nga po natin ang pinakamalakas na palakpak ang ating Diyos sa Panginoon. Hallelujah! Sabihin natin sa katabi natin, salamat sa Panginoon, naririto ka. Praise the Lord. Sana hindi lang araw ng Thanksgiving ay naririto tayo, but all the time we are going to praise the Lord and thank the Lord for all the things that He has done in our lives. Amen. Napakabuti ng Diyos at napakatapat niya sa buhay ng mas atin sapagkat hindi siya nagbabago at hindi po siya nagkukulang. Please open your Bible to Luke chapter 22. Lucas 22, 24 hanggang 34. Luke 22, verse 24 to 34. Let us read our verses for today. Sabay-sabay po tayo. At nagkaroon naman ng isang pagtatatalo o pagtatalo-talo sa gitna nila kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. At kanyang sinabi sa kanila, ang mga hari ng mga hindil ay napapanginoon sa kanila at ang mga may kapahamalaan sa kanila ay tinatawag na mga tagapagpala. Datapwa sa inyo hindi kayo, kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong baka at ang nanggugulo ay maging gaya ng naglilingkod. Sapagkat alin ang lalong dakila? Ang nakaupo baga sa tulang o ang naglilingkod? Hindi baga ang nakaupo sa tulang. Datapwa, ako'y nasa gitna ninyo na gaya ay akong naglilingkod. Datapwat, kayo ay akong nagsisipanatili sa akin sa mga pagtukso sa akin. At kayo iniyahal, halal ko isang kaharian na gaya nga ng mga pagkahalal sa akin ng aking Ama. Upang kayo ay magsikain at magsinom sa aking tulang sa kaharian ko. At kayo ay magsisiupo sa mga luklukan na inyong hukuman ang 12 angkan ni Israel. Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay magiging niyang gaya ng trigo. Datapat ikaw ay pinamanig ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makapagbalik ng muli at pagtibayin mo ang iyong mga kapatid, ang sinabi niya sa kanya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa katayan. At kanyang sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaw ngayon ng manok hanggang sa ikailan mo akong maikat ko na ako'y hindi mo nakikilala. Amen. Sifted as wheat. Sifted as wheat. Without understanding about the wheat, yung tinatawag na trigo, we cannot understand the word of the Lord for today as Lucas 22, 24 to 34. Kailangan alamin muna natin, kailangan unawain muna natin, what is the difference between wheat and rice? Okay? Alam niyo po, kung titignan po natin ang itsura nila, it's really almost the same. Amen. Maaring nga tayong malinlang kung anong rice, kung anong wheat. Pero madali lamang po talagang maintindihan at maunawaan natin mabuti na ang rice ko pwede po silang tumaas kasing taas po ng ating hita. Okay? Hanggang ganito po ang taas ng tinatawag na rice. But the wheat, kapag sinabi kong wheat, it's almost kapantay ng isang tao. Amen. Siguro may magsasabi sa atin, bakit sa Cambodia ang rice nila ganyan kataas? It's very seldom, hindi po lahat talaga ng rice ay ganyan katataas.
Only siguro sa Cambodia, meron ganitong katataas na rice. But all those rice in the Philippines are like this one. Hanggang dito lang po. Kaya ko po binabanggit sa inyo kung anong itsura ng wheat at kung anong itsura ng rice for you to understand what we are going to study about Luke chapter 22, verse 34. Why is it very important for us to understand and know what is wheat and what is rice? Sabi po na binasa natin talata sa umagang ito, every disciples of the Lord wants to be great. Everyone wants to have respected by the people. Gusto po nila na maranasan po nila na kilalanin sila ng mga tao, just like the Pharisees. Pero sabi ng Panginoon, kung dito sa lupa, lahat ng pinapanginoon sila ang kinikilala, kayo ay hindi. Because if you want to be great, you need to be a servant. Amen? Sabi ng Panginoon dito, sino ba ang mas nagkila? Sabi niya, yung nakaupo sa dula o yung naglilingkod? When he asked his disciples, the disciples knows the answer. At ang sagot po nila, di ba yung nakaupo sa dulang? Lahat po tayo gusto natin nakaupo sa dulang in presidential table. Lahat po tayo mga tao, hindi po natin maikakailaw. We want respect from other people. We want to be acknowledged by other people. Yan ang gusto ng mga tao dito sa lupa. Pero sabi ng Panginoon, di ba ako'y naparito bilang tagapagligtas? Ano ibig sabihin ng ating Panginoon doon? Hindi ibig sabihin na kahit na naglilingkod siya, we cannot able to acknowledge the Lord is great because He is the Lord. Kahit na pamarito siya na naglilingkod, hindi ibig sabihin doon na naibaba na yung kanyang kalalagayan bilang Panginoon, na naibaba na yung kalalagayan niya bilang nakatataas at dapat kilalanin. So which means, hindi lahat ng nasa taas, tinitingala. Amen? Hallelujah? At yun yung isang bagay na siguro tinutulungan tayo ng Panginoon to be humble and to be meek like Him. Sabi nga ng Diyos, magpakababa kayo tulad ng mga kalapati. Maamo tulad ng kalapati. Be meek as a dove, but be wise as a serpent. Ang nice ng Panginoon dito, all His disciples must be corrected with their wrong understanding and wrong minds about serving the Lord. Isang bagay ang kakulangan sa buhay ng bawat natin, na akala natin na kung gusto natin maglingkod, kailangan makilala po na tayo. But no. The Lord said in His Word, kung gusto nating maging dakila, you need to be a servant of all. Kaya isa si Pedro sa masasabi po natin, very curious about serving the Lord. Alam niyo kung bakit? Siguro dahil si Pedro sumana sa kahirapan. Amen? They're very poor. Hindi po sila ganun kayaman. Sila ay fishermen. Kaya iniisip ni Pedro, if I will serve this man, serve this Lord Jesus, I need to be one of His great people. Gusto kong makatiyak sa nakulugan kapag nagahari na siya. Kapag nandun na siya sa trono. Pero tandaan po natin, the Lord Jesus Christ is not talking about the kingdom on earth. But He's talking about the kingdom in heaven. Hallelujah. Ngayon, sa buhay ng bawat sa atin ngayon, na naginito kayo sa lupa, God wants us to serve. Pero kapag nakita ng Panginoon yung tunay at tapat na paglilingkod namin sa Kanya dito sa lupa, I think time will come, we will also eat together with Him on heaven.
Dadakilahin din tayo, sabi nga po sa Romans chapter 8, kung tayo nagiging pagtiis kay Kristo, tayo din ay dadakilahin kasama ni Kristo. Pero kailangan natin magtiis. Kaya si Pedro and other disciples, naglilingkod sila sa Panginoon, but they have questions. Marami silang questions sa Panginoon. Saan ba talaga mapupunta itong paglilingkod na ginagawa namin? And Peter wants to show out what is the outcome of his service to the Lord Jesus Christ. Tayo rin siguro, nagtatanong tayo, gusto natin makatiyak, saan ba patutungo? Ano bang patutunguhan ang paglilingkod na ginagawa natin sa Panginoon? Ano ba ang mapapala natin habang tayo naglilingkod sa Panginoon? Maaari natin tinatanong, sa pamamagitan ba ng paglilingkod na ito, yayaman ako? Sa pamamagitan ba ng paglilingkod na ito, makikilala ako? Sa pamamagitan ba ng paglilingkod na ito, ay magiging dakila na ako? That's why the Lord Jesus Christ said to Peter, Simon, Simon, hiniling ni Satanas na ikaw ay maliglig, niya gaya ng trigo, sifted as wheat. Ang palay po, sometimes they can survive even there is, alam niyo po, kahit na meron mong matinding bagyo. Nanirahan po ako for 9 years sa Aurora. Ang harapan po namin, eskwelahan, sa bandang gilid namin, sa mga bandang gilid po namin ay palayan. Ewan ko ba, bakit yung purok namin, yung purok 1, siya lang ang binabaha. Nakakapagtaka. Amen. Si Jessica, purok 2. Ako, purok 1. Pero ang binabahalan ko, purok 1. Yung purok 2, hindi. Kaya, kapag pumunta po kayo sa church natin, sa Jukme, yung ating pong pintuan, wala po sa harapan. Nandun po siya sa tagiliran. Kasi nga po, iniiwasan po na madalas na po kami na nababaha, pinapasok po yung church ng baha. Nilagyan na po namin ng hakbangan yun, pero pumasok kami. Kaya ginawa ni Pastor Jay, sinarado niya na yung pintuan, nilagay niya na sa gilid. Sinasabi ko po yung mga bagay nito sapagkat kapag bumabaha po ang purok 1, tiyak po, babahain din yung mga palayan doon sa tagiliran po namin. At madalas po, kapag tumaling po yung malakas na baha doon, nagdadapaan po lahat ng mga palay. Pero alam niyo po, kahit na dumapa po sila, they still survive. Hallelujah. Pwede pa rin po silang anihin. Pwede pa rin po silang gapasin. Pwede pa rin po silang pakinabangan. Pero alam niyo po ba, when it comes to the wheat, ito pong mga wheat, ito pong mga trigo, very danger po sila. Napakadelikado po sila dahil sa sobra po nilang taas, amen po ba, na parang na po silang puno. Kapag ka sila po ay tinatamaan ng hangin, madali po sila matumba. At once na ang trigo po ay natumba, madaling pong maalis po yung kanyang mga bunga. Ibig sabihin, kung hindi po siya, ang tawag dito, kung hindi po siya mananatiling nakatayo, maaari po dumating ang pagkakataon, wala pong pakikinabangan sa trigo na iyon. Sabi po ng aming Panginoon Jesus kay Pedro, sa mga sumusunod sa kanyang alagad, especially to Peter, sabi niya, Satan demanded you to be sifted as a wheat. Hiniling ni Satanas na ikaw ay maliglig katulad ng trigo. Ibig sabihin ko nito, mga minamang ko, lahat ng mga mananampalataya, lahat ng sumusunod sa aking Panginoon, kung gusto talaga natin makatiyak dun sa pananampalataya natin, we need to overcome that sifted. Yung pagliglig sa atin ni Satanas.
mo, ikaw ay trigo. Habang tumatagal tayong naglilingkod, tumatagal tayong nananampalataya, hindi tayo mababa, kundi tayo ay pataas. Amen? Pero habang tumataas pala yung pananampalataya natin, ang sabi ng Panginoon, God, Satan will be mad to be sifted as a wheat. Dadaan at dadaan tayo doon sa tinatawag na pagliliglig ni Satanas. Lahat tayo liligligin. Amen. Malalaman natin kung mananatili ba yung bunga natin, mananatili ba yung puno natin, mananatili ba tayong nakatayo, mananatili ba yung pananampalataya ng bawat sa atin, o hindi. But the most important thing, mga minamahal ko, when the sifting is coming on our way, do not be surprised. Huwag na tayong malibigla. Kung may mga dumadating ba sa atin na pagliglig, sa ating pananampalataya, sa ating mga paglilingkod, it is normal because the Lord said, Satan, the man, sifted as a wheat. Whether you like it or not, amen po ba, ninanais din ni Satanas na matiyak kung yung pananampalataya ng bawat sa atin, totoo ba o hindi? Huwag ba o totoo? Yun ang hinahangad ni Satanas sa pwedeng sa atin because these disciples of the Lord, Peter and other 11 disciples of the Lord Jesus Christ is following the Lord wherever He goes. Kahit saan po gusto pumunta ng ating Panginoon Jesus, these disciples of the Lord went with Him. Sila'y tumama doon, sila'y pumupunta. Maaaring sasabihin natin, wow, very good. Ang mga mananampalataya ng ating Panginoon Jesus at that time, very good. Pero sabi nga ni Satanas, okay, kung very good yung mga mananampalataya mo, yung mga alagad mo, I need to sift them. Amen. To sift. For them to be sifted as a wheat. Kailangan kong ligligin sila. Kailangan malaman nila na may pagliliglig. Salamat, di ba? Kasi, tandaan mo natin, sabi kay Simon, hindi lamang ito, yung pagliliglig na nararanasan ni Simon, it is not for his own benefits. It is not only for his own sake. Maliligligin yung pananampalataya, liligligin yung paglilingkod ni Pedro. Bakit? Para pagdating ng araw na siya'y nalumbalik na, sabi niya, you are the one who will strengthen your brothers. Kailangan natin tumibay. Kasi tayo magpapatibay sa ating kapatiran. Amen? Hallelujah? Kaya lang diba, misa sa mga mananampalataya, kaunting ugoy lang. Signal number 1 lang. Natutumba na. Amen? Pag signal number 2, natutulog na. At pag signal number 3, umiiyak na. Pero sabi ng Panginoon, you need to experience sifting in your life. Tingnan po natin, sabi sa Job, chapter 1, verse 9, 10, and 11. Job, kabanatang 1, talatang 9, 10, at 11, sabay-sabay, nang magkagayoy, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba na walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba tinulong siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang mga pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat ng kanyang tinatangkilik at itatakwil ka niya ng mukhaan. Grabe si Satanas. Amen? Sobrang tuso si Satanas. Paano ka hindi pupurihin at paglilingkuran ni Job? Kinulong mo siya. Pinagpala mo. Ibinuhos mo lahat sa kanya, lahat ng kanyang tinatangkilik, tinobli mo. Paano kanya hindi paglilingkuran? Kaya sabi ni Satanas sa Diyos, bakit hindi mo kaya pagbuhatan siya ng kamay? Tignan natin kung mananatili pa rin siyang nakatayo.
Tandaan po natin, sino ang nagbigay ng permit kay Satanas na pagbuhatan ng kamay? Si Job. It is God. Hallelujah. So, whenever we have problems, whenever we have trials, ano man ang pinagdaraanan natin sa buhay, pinagdaraanan natin sa mga paglilingkod natin, God permit that to you. Hallelujah! Hinahayaan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na in war because you need to be sifted as wheat. Hindi mo malalaman kung gaano ka katibay. Hindi mo malalaman kung gaano ka katatag hanggang hindi ka nasusubukan. Sasabihin naman ng iba, Lord, Pastor, sobra naman ang dami ng pagsubok na naranasan ko. Amen? Totoo, di ba? May mga kapatiran, kaunti lang ang pagsubok, pero may mga kapatiran tayo, ang dami ng pagsubok. Do you think we can say God is unfair? No. God knows your capacity. Alam ng Diyos kung hanggang saan ang iyong kaya. 1 Corinthians chapter 10, hindi ka bibigyan ng Diyos ng isang pagsubok na hindi mo kakayanin. Amen? Sabi mo nga sa akin mo, hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Sabi dito, ang sabi ni Satanas, amen, ang sabi ni Satanas sa Panginoon, sa Diyos mismo, ngunit sabi niya, pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon, gagawin mo ang lahat ng kanyang tinatangkilik, at itatakwil ka niya ng mukhaan. I think, amen, at the time, Job, si Job po, wala po siyang kaalam-alam kung anong usapan ni Satanas at ni Lord. Hallelujah. Napakapalat mo ng bawsa po sa atin ngayon. Bakit? Kasi yung taktika ni Satanas, hindi na po ito nililihim sa atin. Alam na namin kung ano yung taktika na gagawin at gagamitin ni Satanas sa buhay ng bawat isa. Sinasaling ba yung iyong kalusugan? Sinasaling ba yung iyong kabuhayan? Sinasaling ba yung iyong pamilya? Sinasaling ba o may nangyayari ba sa mga bagay na tinatangkilik mo? God permitted. Bakit? Dahil nais ng Diyos mas lalo kang tumibay. Lalo kang tumatag. Hallelujah. Amen? Hindi mo ginagawa ng Diyos yung para bumagsak ka. Ginagawa ng Diyos yung para tumibay ka. Amen? Kaya yun yung isang bagay na pinapasalamatan natin sa umagang ito. Nandito tayo, kaya ka nandito kasi may Diyos na tumutulong sa iyo. We have overcome so many trials. We have overcome so many things in our lives. Again, Job chapter 2 verse 4 hanggang 5. Job, kabanatang 2, talatang 4 hanggang 5, sabay-sabay po tayo magbasa. At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, balat kung balat, oo, lahat ng tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit, pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at ang kanyang itatakwil ka ng mukhaan. Again, Satan! He approached again God. Noong una, namatay. Amen. Namatay ang anak, namatay ang mga baka, namatay ang mga tupa, naubos ang lahat. Very split seconds. May nagbabalita kay Job. Sabi, Panginoong Job, yung inyong pong bakahan, yung inyong pong kawan, tinamaan ng kidlat. Hallelujah! Hindi pa nakakahamos yung isang nag-report, may dumating na naman. Panginoong Job, habang nagsasayaw pa ang iyong mga anak, ay dumating na unos, kasi na po ang lahat ay namatay. Kakayanin ba natin yun? Sunod-sunod na problema. Sabi ko, Lord, matindi na talaga ang pananampalataya ni Job to be tested like that, to be sifted like a wheat. Kasi sunod-sunod. Amen? Namatayan ng mga kawan, namatayan ng mga anak.
Pero hindi tumigil si Satanas. Tandaan po natin, hindi susuko si Satanas. Hanggat nakatayo tayo, hindi sumusuko si Satanas. Pero sasabihin po natin, hindi rin tayo susuko sapagkat makapangyarihan ng Diyos na sinasamba natin. Hallelujah! Bigyan nga po natin ng pinakamalakas sa palakpakan Diyos na buhay. Hallelujah! Sumingit si Satanas. Okay lang yan. Yung mga kabuhayan na yun, pwede naman maipon, pwede naman ulit bumalik. Ano kaya kung saktan mo ang kanyang buto? Tingnan natin kung hindi kayo niya itakwil na mukhaan. Mula ulo hanggang talampakan, nagkaroon ng bukol si Job. The experience, naranasan po niya yung sakit sa kanyang mismong katawan. God permitted? Ang Diyos ba ang nagbigay ng permiso para saktan si Job? Amen. Binigyan ng permiso. Pero sabi nga ng Panginoon, I pray that you will not be, di ba? Jesus already prayed to Peter in advance. Kahit na hiniling ni Satanas na ikaw ay nagliliin katulad ng trigo, pero sabi niya, hiniling ko na hindi ka bumagsak. Ngunit darating ang araw na kapag ikaw ay malakas na, ikaw rin na magpapalakas sa iba. Church, pinatatag tayo ng Panginoon para patatagin din natin ang kapatiran natin. Amen? Dahil naniniwala ko lahat ng pagsubok na nararanasan natin, it is our experience, it is our testimony that we can tell to anybody, to everyone, na may Diyos na tumutulong at may Diyos na gumagabay sa buhay ng bawat sa atin. Tandaan po natin, God, Jesus Christ, is praying for us. During the time that we are being sifted like a wheat, Jesus Christ is praying for you, and praying for us. Nananalangin siya para sa atin. Kung si Pedro hindi niya binabayaan, kahit na sinabi niya, nagliligid ka ni Satanas, ako'y mananalangin at ako'y nanalangin na hindi ka maibabagsak. Kaya, sino pa rin ang may kasiguraduhan na kapanalunan? Sino pa rin ang sigurado na mag-overcome? Lahat ng tunay na mananampalataya. Hallelujah. Ikaw na nakaupo ngayon dyan, pinangako na ng Diyos sa iyo kahit na ano pa ang pinagdaraanan po natin. Jesus Christ, our intercessor, our Lord, already prayed for you that you may not be fall. Hindi ka bumagsak. At hindi ka maibabagsak ni Satanas. Kapag na-overcome mo na yan, darating ang araw, ikaw na yung magpapalakas, ikaw yung may papatibay. Hallelujah! Amen? Alam niyo mo ba na during the threshing, yung tinatawag na pagkatapos ng gapas, ano ba yung threshing? Sa akin, sa ano yung nilalagay sa talyadora, threshing, yung ihiwalay na siya doon sa yung bunga, ihiwalay na doon sa kanyang tangkay. Amen. Thresher ang tawag kasi doon, di ba? Thresher, di ba? Yung thresher po na yun, alam niyo po na ang palay po sa palay, kapag nilalagay po yan sa isang talyadora para po ipunin yung palay. Minsan po, may sumasama man rin sa sako na kulyapis. Hindi ko alam yung kulyapis sa Tagalog. Pero Tagalog natin yung kulyapis. Yung kulyapis po, yung pong chaff sa English. Chaff, yung palay na walang laman. Amen? Kaya po, kung titignan po natin,
lahat po ng mga magsasaka sa Nueva Ecija, kapag tapos sila po ay nagsako na ng mga palay, ilang days po yan, binibilan po nila yan. Amen. At kapag ibinilan na po nila yan, naiiwalay po yung walang laman sa may laman. Okay, ginagawa po nila sa bilao, tinatahim. Okay, tinatahim po nila. Sa trigo po, iba. Sa trigo po, isa lamang po yung tinatawag nila butil. Size na butil. Kapag lumiit yung butil, nahuhulog po doon sa pressure. Ibig sabihin, reject na po agad siya. Hallelujah. Tayo rin, mga minamahal ko, I think, sa word din po ng Moses sa atin, hindi po madali kapag tayo naliliglig. Kailangan manatili yung bunga. Kailangan natin ipaglaban yung bunga ng boss natin that we may all be worthy. Meron din natawag na violent actions na kapag naliliglig po tayo, hindi po yung ganun kadali. Maybe, you have to choose between God and yourself. Maglilingkod ka ba sa Diyos? Ang pipiliin mo ba yung gusto mo o yung gusto ng Panginoon? Number 1. Or, you will choose between God and your family. Gusto mo maglingkod pero may pamilya ka na gumabawal sa'yo, may pamilya ka na ayaw ka. Tandaan mo natin, hindi lamang pamilya pumipigil sa atin sa paglilingkod, sa ating pananampalataya. Sometimes, even our self. Gustong-gusto ng kaluluwa mo na dumalo. Gustong-gusto ng kaluluwa mo na maglingkod. Pero, ayaw ng iyong katawan. Self. Or, you will choose between God and your friends. Gusto mo na manampalataya, pero mga kaibigan mo, malayo sa pananampalataya. Are you going to choose God or are you going to choose your friends? Yan po yung matinding struggle, mga minamahal ko. And I think today, naniniwala po tayo, yan yung mga bagay na nagpapahirap sa bawat sa atin. Luke chapter 14 verse 26. Lucas 14:26. Kung ang sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi nagpapuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at pati sa kanyang sariling buhay man ay hindi siya maaaring maging alagad ko. That's why, kung titignan po natin to be actually yung eksaktong nasa kalooban ka ng Diyos. Mabigat po yung salita ng Diyos sa Lucas chapter 14 verse 26. Maliban na itatakwid mo, maliban na ikaw ay mapupuot. That's why, diba, sinabi dito, family, friends, and self. Kaya ibig sabihin, as Satan sifted us as a wheat, habang tayo nililiglig ni Satanas bilang isang trigo, nagkakaroon tayo ng kasalanan. Why? Because we need to choose. Kailangan na natin pumili. Amen? Yung pag-ibig dumarating na sa atin, kailangan na natin pumili. Ang pipiliin ba natin yung sarili natin o ang Diyos? Ang pipiliin ba natin yung kaibigan natin o ang Diyos? Ang pipiliin ba natin yung pamilya natin o ang Diyos? Kaya marami hindi nakakaunawa sa pananampalataya sa Panginoon Jesus. Remember, there is no forever. Asawa mo siya dito sa lupa, pero pagdating sa langit, hindi mo na siya asawa. Amen? Walang forever. Hindi mo pwedeng sabihin na, amen, katulad yung namatay, di ba? Yung kinwento sa Panginoon, yung Pariseo nagtanong, yung Saduceo nagtanong sa ating Panginoon, meron po kasi dito isang babae na pangasawa niya yung 7 magkakapatid. Huwag po kayo magtaka sa Israel kasi
Kapag ka isang babae nakapag-asawa ng nakapag-asawa ng may 7 magkakapatid na lalaki, at kung ang napag-asawa niya yung isa, yung panganay, pero hindi sila nagkaanak at namatay, kailangan yung mapag-asawa yung susunod. Ngayon, kung mamatay yun at hindi pa rin sila nagkaanak, kailangan yung ulit mapag-asawa yung susunod. Nagkataon naman, mga minamoto, 7 magkakapatid ang napang-asawa niya. Ang tanong ng San Joseo, Panginoon, sa langit, sa kabilang buhay, sino po ang magiging asawa ng babae? Yung una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-7. Eh kung naging 2 asawa mo dito sa lupa, ibig sabihin sa langit, 2 rin? Diba? Sobra ka naman. Paano naman yung mga walang naging asawa? Sana all. Ha? Diba? Pero mo nasa langit ka na, 3 naging asawa. Hindi naman 3 naging asawa dahil marami kang, ibig sabihin na, byudo ka, nabiyuda, and then nag-asawa ka ulit, tapos nag-asawa, walang asawa-asawa, nag-asawa ulit, amen. Pero lahat na mapangasawa mo namamatay. Baka ikaw may balat. Ngayon pagdating sa langit, amen, sasalukuin ka ng 3. Amen. Yung 3 yun, asawa mo din sa langit? No, forever. Hallelujah. Kaya nga, dito sa lupa, ang asawa mo lang dito sa lupa. Walang sino man dito ang may asawa, kapag namatay ang asawa, tatabi siya sa kabaong. Amen? Sino po dito ang lahat na nagmamahal sa asawa, magsabi ng amen? Pag namatay ba ang asawa niyo, sasamahan ninyo? Sabihin, hindi kayo in love sa asawa ninyo. Hallelujah. Amen? Totoo yun. Hindi natin siya pwedeng samahan. Kahit na sabihin mo, alam niyo, kahit na sabihin mo, sasama na ako. Pag tinulak ka, babalik ka. Time out, wag muna. Hallelujah! Because our husbands, our wife is only in this earth. Pagdating natin dun sa langit, magkakapatid na po tayo. Amen? Magkakapatid na po tayo. Kaya kung nag-aaway kayo mag-asawa dito sa lupa, praise the Lord, dito na kayo makakapagap. Kung pareho kayo makakarating sa langit, kung pareho kayo makakarating sa langit, hindi na kayo makakapag-away. Kasi, tignan niyo po, isipin niyo na nga mabuti, kung ang 2 mananampalataya na lagi nag-aaway mag-asawa dito sa lupa, ay magkikita pa rin sa langit. Andito ka na naman. Ha? Walang asawa-asawa. Ikaw pa rin ang nakita ko dito. Amen? But praise the Lord. When we reach out heaven, hindi na po natin sila asawa. Amen? Hallelujah! Kaya pagkasabi ng Apostol Pablo, ang lahat ng may asawa ay umugali parang walang asawa. Mark the word, hindi ko po sinasabing sumpain niyo ang asawa niyo ngayon, iwanan niyo ang asawa niyo ngayon. Pero kung pamimiliin po kayo, asawa o Diyos? Ha? Asawa o Diyos? Yung magkatabing mag-asawa, magtanungan kayo, sino pipili mo ako? Diyos. Ha? Oh. Ano isasagot niya sa'yo? Hallelujah. Sandali. Mamaya na tayo magtanungan yan. Nasa simbahan pa tayo, baka pagtanungan pa natin yan. Pero sa totoo lang, ang tunay na magkasama Kristyano, kapag tinanong, sino pipili mo? Ako ang Diyos. Dapat natin ang Diyos. Parang galit yung katabi niyong asawa. Parang ayaw niyang pumayag. Kaya pala yung asawa ko, hindi na umaalis dito sa church. Kasi ganyan pa dati, kung di Pastor Manny, hindi po ang salita po ng Diyos ang nagsabi. Kung pamimiliin tayo, liligligin at liligligin ang ating pananampalataya. Hallelujah. Now, di ba mayroong tinatawag na gera sa Israel between Hamas and Israelites soldiers? May isang Pilipina na nakapag-asawa ng Israelite. Amen.
pinamimili siya, uwi ba siya ng Pilipinas o maiwan siya doon sa asawa niyang Israelita? Pinili niya yung asawa niyang Israelita. Kasi dito sa lupa, alam ko po, grabe yung pagmamahal natin sa asawa natin. Amen? And that is true. Why? Because your husband, the wife and husband is one body. Iisang katawan. Kaya normal na dapat magmahalan. Pero hanggang dito lang yan sa lupa. Hallelujah? Kaya kung halimbawa yung asawa mo, ayaw yung mananampalataya mo, ayaw si Kristo, I'm sorry, husband, mahal ko si Kristo. Ha? Mas mahal ko si Kristo. Hindi ako pwede kong makinig sa iyo. Kasi pipigilan ka niya na maglingkod. Luke chapter 14 verse 33. Another testing, sabay-sabay. Kaya nga, sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay hindi maaring maging alagad ko. Not only friends, not only family, not only self, but also, ano, nasabi ko sa talata na binasa natin, even your finances. Kahit yung inyong kayamanan. Kung pamipiliin ka kayamanan o Diyos, sino pipiliin natin? Siyempre, madali natin piliin ng Diyos kasi wala naman tayong kayamanan. Pero kung may kayamanan tayo at napipiliin tayo, kayamanan o Diyos, dapat ang pipiliin pa rin natin, Diyos. Amen? Kasi money cannot buy our salvation. Money cannot buy our eternal life. But only God can make us live eternally. Kaya kahit anong bagay, itong mga bagay nito, yung sifting na pinapag-aralan mo natin, if you are sifted like this, nasusubukan ka ng family, nasusubukan ka ng kaibigan, nasusubukan ka ng kapatiran, nasusubukan ka ng kayamanan. Church, huwag ka mag-alala. Kung pipiliin mo si Kristo, walang mawawala sa iyo. Hallelujah. Sabi ko nga po sa inyo, yung isang kapatiran namin sa Pampanga, pinalayas na siya ng asawa niya eh. Amen? Galing po kasi siyang Saudi. Nung pagdating niya sa Saudi, yung babae ko, yung pinakananay ng tahanan, kambal lang po yung kanilang anak. Amen. Isa lang yung anak nila, pero kambal. Yung asawa niya po nagtatrabaho sa Saudi. Habang nagtatrabaho sa Saudi yung asawa niya, yung babae po dito sa Pilipinas, nakakilala sa Panginoon. Ngayon, sabi ng pastor namin, nanay, pangalan po ng nanay na yun, Nanay Emmy. Nanay Emmy, sabi niya, pagkano po yung inyong carpet? Sabi niya, pastor, I think that is 15,000 pesos kasi naka-frame po siya. Pero, mukha ni Jesus Christ. Mukha daw ni Jesus Christ yung nakalagay. Kaya daw, kasi hindi naman ako naniniwala si Jesus Christ yun. Sabi niya, payag ka ba na yan ay sunugin natin? Sabi po ni Nanay Emmy, dahil hindi pa matibay yung pananampalataya niya, pastor, huwag mo na lang sunugin, ibabaon ko na lang sa lupa. So ginawa po namin, natira yung frame, kasi sa damit, tapos yung frame, tapos kinuha po namin yung carpet, tsaka niya pinamon sa lupa. Okay. Lahat ng Diyos-Diyosan nila, tinanggal niya lahat. Amen. Ngayon, dumating po, galing Saudi, yung asawa niya, pati yung carpet nila na lahat, pinahon niya sa lupa. So, nung dumating yung asawa niya, nagtaka siya sa bahay nila, ang laki-laki, wala na mga naka-display. Ang sabi niya, ano nangyari dito? Christian na ako. No? Papa, Christian na ako. Nakakilala na ako kay Kristo. Dapat sumunod ka na rin. Alam niyo po, sabi ng lalaki sa kanya, mamili ka, ako o yung pananampalataya mo. Ang sabi po ng Nanay Emmy, ang pananampalataya ko, pipiliin, mahal kita, Papa, pero pipiliin ko si Kristo kaysa sa iyo. O sabi niya, sige, dalhin mo na yung lahat ng damit mo, dalhin mo na. Sabi niya, ilagay mo na sa maleta. Pwera lang ang mga ibinigay kong alahas na galing Saudi. Wala ko siyang dinala. So, dala-dala po ni Nanay Emmy, mula doon sa kwarto, sabi niya doon sa kambal niya, mga anak, mahal na mahal ko kayo, pero pinalalayas na ako ng papa ninyo. Nakakaiyak mo yung story because that is really true story.
So sabi ni Nanay Emmy, Papa, mahal kita, pero mas pipiliin ko talaga si Kristo. Kung tatanungin mo ako saan ako pupunta, hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero isa lang ako nakatitiyak, magpapatuloy ako sa pananampalataya. Alam niyo po, no, habang buhat-buhat ng Nanay Emmy yung maleta niya, pagdating niya po dun sa may pintuan nila, ang sabi po niya, Ma! Stop! Sabi po ni Tatay, Tatay, Oscar. Sabi ni Tatay Oscar sa kanya, Stop! Mama! Ngayon ko napatunayan, mahal mo talaga si Kristo. Susunod na ako sa iyo. You see? Dahil pinili niya si Kristo, alam niyo po ba si Tatay Oscar patay na po ngayon? Pero bago namatay si Tatay Oscar, tanongin niyo po ako kung anong naging buhay ni Tatay Oscar. He became pastor. Kaya sa may mga asawa ko dito, sabihin mo sa asawa ko, magiging pastor na rin. Hallelujah! Nothing is impossible with the Lord. Kapag inunan natin ang Panginoon, may gagawin ng Diyos. Pero kapag pinabayaan natin ang Panginoon, sabi ko nga po sa inyo, simple. James chapter 1, verse 2 and 3. Santiago, kabanatang 1, talatang 2 hanggang 3, sabay-sabay. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok na inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Count it all joy. Kung nakakaranas man tayo ng pagsubok, kung nakakaranas man tayo ng pagtiglig ngayon sa ating pananampalataya, ito yung benefit sa atin. Nagpo-produce ito ng pagtitiis. Tinuturuan tayo maging matyaga, tinuturuan tayo magtiis sa pamamagitan ng mga pagsubok na nararanasan natin. Hallelujah! Sapagkat kung wala tayong pagsubok, hindi natin matututunan kung ano ang klase ng pagtitiis. Amen? It reminds us that we are pilgrims and sojourners. Ibig sabihin po nito, mga minamahal ko, tayo po yung itinatalaga ng Panginoon. Itinitira tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan mahiwalay pa sa Kanya. Ang Diyos ang gagawa sa buhay ng base sa Kanya. Yes, there is a power of Satan. Nandiyan ang kapangyarihan ni Satanas. Amen. Pero sinabi mismo ng Panginoon, Amen, when Peter, Nung si Pedro, na-overcome na po niya, tignan po natin, nung na-overcome ni Pedro yung pagkiklig ni Satanas, Acts chapter 5, verse 3, pakita natin dito, even the power of Satan, nakikita na ito, nababanaag na, hindi na po nagiging kaila kay Pedro ang lahat ng mga ginagawa ni Satanas. Acts chapter 5, verse 3, sabay-sabay. Hallelujah. Sabi mo dyan, dada pa sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinusko si Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi na halagasan ng lupa? You see, when Peter overcome the sifting of Satan in his life, ito na po yung panahon, wala na si Lord. Nasa langit ng ating Panginoon at natira ng mga alaba. Tingnan niyo po si Pedro, hindi na po sa kanya kaila lahat ng ginagawa ni Satanas. He already overcome. And he can see the work of Satan. Amen? Hindi na siya madadaya. Kaya sinabi niya kay Ananias, bakit mo dinaya ang banal na Espiritu? Amen? Bakit napuspos ka ng kasalanan, kasamaan ni Satanas? Sabi niya kay Ananias. Why? Because Peter experienced. Naranasan ni Pedro kung paano siya ay alipinin ni Satanas. Hallelujah. And when he overcome, he saw the work of Satan to Ananias. Church, yan ang kailangan natin. Kailangan natin makita una sa sarili natin. Hallelujah. Kung may ginagawa si Satanas sa buhay natin, may mga pandarayan na ginagawa si Satanas sa buhay natin, we need to see it. Hallelujah. Kasi yun yung isang bagay na nagliliglig sa atin. Yung isang bagay na ginagambala sa paglilingkod at pananampalataya. And let us overcome. Huwag natin hayaan na ma-overcome tayo ng gawa ni Satanas sa buhay natin katulad ni Ananias. We need to be like Peter to overcome the work of Satan. Hallelujah. Na kahit na may pagliliglig sa atin ngayon, we need to stand up. I will overcome. Hallelujah. Sabi nga po natin 3 beses
siya'y labanan ng inyong patatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang ganyang hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa libutan. Sabi doon, mga kuya, mga tiis. Amen. Do not be overcome by the devil, but overcome the devil. Hallelujah. Kailangan natin. Remember, katulad ni Ananias, the devil is not outside. The devil is inside him. Amen? And that is really the problem of Christians. Hindi natin maamin na si Satanas naninirahan sa atin. Right now, this morning in church, if you can feel that the work of Satan, kapag yung work na Satan nasa atin, ibig sabihin Satan is in us. Not only demons, but devil is inside us. That's why we cannot overcome. Pilit natin inaalis, hindi natin maalis. Because why? Not only demons inside us, because the devil resides in us. Hallelujah! At yan ang kasalanan natin. Tinatapon natin si Satanas. Hindi natin siya ibinubunyag. Today, this morning, if you are being sifted, you need to get out from the works of the devil. Hallelujah! Kailangan natin palayain ang sarili natin at hayaan natin itaboy natin si Satanas sa ating mga buhay. Overcome the devil! Hallelujah! Sabihin na natin, let us overcome the devil! Pagkang sa ganun, overcome the devil. Mas malakas pa yung sigaw ng nagbibingo doon sa Green Valley. Amen. Sabi nga, let us overcome the devil! Kailangan lagi tayong galit sa Kanya. Sabi nga, siya lang ang kaaway na hindi tayo pwede makipagbati. Amen. Why? Because He will be forever our enemies. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat sa oras na ito. We need to pray aloud, in a loud voice. Manalangin po tayo ngayon, and if you feel, kung nararamdaman po natin that Satan is sifting you, nililiglig ka ni Satanas, no, ask the Lord, no, hiningin mo na Panginoon, tulungan mo kami, no, gabayan mo kami ngayon, huwag mo kaming pababayaan na malupay-pay o manghina. Help us to overcome this sifting in our lives. Kung may mga pagdinikilig na nararanasan tayo sa buhay po natin, this time, it is the time for us. Ito na yung panahon na huwag natin hayaan na matalo tayo. Hallelujah! Hallelujah! Sabi ko nga sa kapatid, huwag mong hayaan matalo ka ni Satanas. Huwag natin hayaan matalo tayo ni Satanas. Why? We are overcomers. We are for the Lord. The Lord intercedes for us. And He is the one who will give us victory. Hallelujah! Hallelujah! And right now, let us ask the Lord to give us and support us and to strengthen every one of us in our faith na maggawa natin lahat ng katagumpayan na hinahangad ng Panginoon sa atin as we shout, "Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome!" Ang maraming Diyos, kami na po nga, nainamad namin na kami magiging matagumpay, Panginoong Diyos. Hindi namin nahayaan na mag-ali ang Diablo sa ay ng bawang sa amin. Hindi
mananatili kaming matibay. Mananatili kaming matatag, Panginoong Diyos. Mananatili, Panginoong Diyos, ang pag-ibig mo sa aming mga buhay. Come on, church. Let us sing the goodness of the Lord. Na habang inaawit natin ang awiting ito, let us declare to the Lord that your goodness strengthen our faith. Your goodness strengthen our service. Hindi ka nagbabago. Hindi ka nagkukulang. Sing with all our hearts to the Lord. Ngayon ay araw ng pagpapasalamat sa Diyos. Ito ang panahon para magpasalamat tayo sa kabutihan ng Diyos. Yes, God. Praise the Lord. Amen. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing my Lord. Minsan pa, church, I love you, Lord. Hallelujah. I love you, Lord. Hallelujah. For your mercy never fails me. Come on, church. With all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head,
Pinakikiusap po sa ating lahat na wala muna po uwi. Lahat po tayo magsasalo-salo. Lahat po tayo magkakasama na to be happy and to be blessed in this worship service habang po tayo ay nasa Thanksgiving celebration po natin sa church. So, please stay in your manatili lang po kayo dyan sa inyong mga kinakaupuan. Wala pong aalis sa inyo. Okay po? Ngayon po ay panahon na para ibigay po natin ang ating